Welcome po sa lahat ng nandito, pati sa online, pati sa mga bago po, no? We are glad that you are here po, no? Dito sa church. Ayan, meron po ba kayong mga Bible na dala? Amen. Sino po dito may mga cellphone, naka-iPhones po dito? Nas po kamay, naka-iPhones. Wala? Wala naka-iPhones. Android. Ayan. So, ayan, may maganda po yung ating pag-uusapan ngayong Sunday na to. And I think medyo hahaba tayo. So pakisampal nga po muna yung sarili nyo. Pakisampal. Ayan, sabihin mo, huwag kang matutulog. Ayan, huwag kang matutulog. Mahaba ang biyahe. Mahaba-haba yung biyahe natin, ha? Huwag kang matutulog. Sabi ng iba, sana katabi na lang, no? Araw malakas-lakas, di ba? Ayan, huwag kang matutulog. Alam niyo po ba, sa panahon ngayon, marami na pong peke. Marami na pong fake ngayon na lumalabas, no? Marami nang lumalabas na mga replika doon sa original. So, lahat po ba tayo merong iPhone? Pakitingnan nga po ng mga iPhone nyo. Pakitingin. Anyway, ito po ay isang picture na isang iPhone. Isa po dyan ay real, isa po dyan ay fake. Ayan. So, yung isa mansanas, yung isa Charmaine na nakalagay. Diba? Orange. Ngayon, meron din po tayong mga pera. Sino po dito ang nakahawak ng pekeng pera? Nakahawak na ng pekeng pera. Binigyan na ng pekeng pera. Nasuklihan ka ng pekeng pera. Bumili ka sa tindahan, sinabi sa iyo, ma'am, sir, peke po yung pera nyo. Nang hindi mo nalalaman. Sino po dito marunong mag-check kung peke yung pera? Di ba? Minsan po sa piso, baka hindi na si Jose Rizal yung nakalagay, no? Baka po si Jose Manalo na. So, paka-check nga po ng piso nyo, baka peke. No? Alam nyo, recently, may pinanood po akong movie sa Netflix. Nakadalawa ko na po itong panood. Kasi, medyo nakaka-satisfy yung movie. Mahilig po kami mag-asawa sa mga movie na nasa-satisfy yung aming, diba? Sarili. Regarding sa mga, lalo na pagdating sa justice, no? Napanood nyo na po ba ito sa Netflix? The Beekeeper. Matagal po yung nag-top 1 sa Pilipinas. Ayan. Beekeeper. Ito po ay story ng isang matanda, no? Na na-scam ng isang malaking organization. Ayan. So kung meron po kayong Bible, please open it sa Ephesians 6, verse 10 to 13. Ayan. Pakilabas po na ngayon yung mga Bible, mga cellphone. Ayan. Pakilabas na po. Yung wala pong Bible, pwede po kayong makishare sa inyong mga katabi. Ayan, maganda po yan. Lalo na po yung mga hindi pa familiar sa maghanap ng books. Ayan, yung mga katabi po natin, turuan po natin, no? So ating pag-uusapan ngayon po ay nasa book of Ephesians chapter 6, verse 10 hanggang 13. Ang title po ng ating preaching for this Sunday ay Devil's Schemes. Ayan, ready na po ba tayong lahat? Ayan. So tayo po lahat ay pumikit, tayo po ay manalangin. Naman namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po Lord ay nagpapasalamat Panginoon sa umaga pong ito. Lord God, kami nandito Lord God. Panginoon, kami po ay dumadalangin sa iyo Lord God. Nabuksan mo Panginoon ang aming mga puso't isipan Lord God. When it comes Lord God sa iyong mga salita Panginoon. Ito Panginoon ay manatili Panginoon sa aming isipan Lord God. Manatili sa aming puso. Ito'y tumanim Lord God. Ito'y magbunga Lord God sa aming mga buhay Panginoon. Maraming salamat Lord God. In Jesus' name, Amen. Ayan, pakitanggal po muna lahat ng ating mga distractions po. Ayan, alam niyo po sa Facebook, ang dami na pong scammer, ano? Ang dami na pong scam. Recently nga, nag-check kami ng mga resort kasi gusto naming mag-unwind ng konti, di ba? Pagtingin mo ng mga resort, for example, Micah's Resort. Pagtingin mo, meron pa ring page na iba, Micah's Resort. Ang daming followers, mukhang totoo, nagpo-post ng mga customers, pero ito pala ay fake. No? Ang daming mga naloko, pagpunta nila ng resort, di sila nakabook. No? Pagpunta nila, after nila magbayad, diretso, block na sila. So ingat po tayo sa mga nagbubook sa resort, lalo na po sa Los Baños, marami po diyang mga fake na agent, fake na page na ginagaya yung mga original na page. So, ingat po tayo sa mga scammer, no?
So, let's read po, verse 10, chapter 6. Sabi po dito, "Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might." Verse 11, "Put on the whole armor of God, that you may able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over this present darkness, against the spiritual forces of evil in heavenly places." Verse 13, "Therefore, take up the whole armor of God, that you may able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm." Amen. Ito pong book pong ito po yung book sinulat ni Paul para sa mga Christians sa Ephesus, no? Sabi niya dito, ito po ay last chapter na. Ito na po yung after niya sinabi lahat ng kanyang sinabi, verse 1 hanggang chapter 1 hanggang chapter 5. Sabi niya rito, mga kapatid, "Finally, be strong in the Lord and in strength of His might. Put on the whole armor of God, for we do not put on the whole of God to avoid the schemes of the devil." Amen. So ngayon po sa araw na to, alam ko po marami tayong paniniwala about devil, no? Sino ba si devil, no? Sino ba siya? So ating pag-uusapan, let's unbox kung ano ba yung kanyang mga tactics and strategies sa ating mga buhay. When it comes to, sabi dito, put on the whole armor of God. Kung babasahin niyo po itong buong verses na to, mula 14 hanggang so on, nandun yung belt of truth, nandiyan po yung breastplate of righteousness, kayo na po magbasa niyan. No? Sa bahay pag-uwi. Pero sabi po dito, put on the whole armor of God, that you may able to stand against the schemes of the devil. So, alam niyo po, ang mundo pong ito masama na. Naniniwala po ba kayo? Wala pang ginagawa yung mga tao sa iyo, pagkapanganak mo pa lang, sinner ka na. Diba? Wala pa nagtuturo sa iyo ng mga bagay na mali, pero nagagawa mo pa din, kahit bata ka. Sabi dito, schemes of the devil. Pag sinabi pong schemes dito, ito po ay strategy. Ang meaning po nito, strategy, plan, tactics. Ibig sabihin po, tandaan niyo po natin, si devil po, si Satan, hindi lang siya yung parang maglalakad sa kalsada, tapos kung sino lang tutuksuhin. Hindi siya ganon. No? Hindi siya, oy, nakita ko ninaantok na. Tuksuhin ko nga. Hindi. Ito po ay planado. Pakasabi sa katabi mo, ito ay planado. Yung pagbagsak mo sa Panginoon, yung inaantok ka ngayon, di ba? Baka plan ni Lord, ni Satan yan, no? Pinagod ka ng Saturday, nag-nood ka ng series, no? Hanggang madaling araw. Pagdating ng Sunday, antok-antok tayo na, ayaw ko nang mag-church, pagod ako eh. Deserve ko siguro magpahinga, di ba? Mga ganon. Ito po ay tactics, no? Hindi siya yung parang aksidente kang ginawa ng masama ni Satan. No? Ito po ay pre-planned. No? Pinagplanuhan. Alam niyo po ba sa mga laro, meron po yung mga coach, meron po yung game plan. Ayan. Si coach magsusulat dito, ikaw, undang number 10. Ikaw yung re-rebound dito. Ha? Papasa mo sa kanya, tapos shoot mo. Di ba? May plano. Si coach may plano. Si pastor may plano. Parents may plano. Si Satan din may plano. Yeah. So pag-aralan natin, paano ba nag-work? Paano ba nag-ooperate si Satan sa ating mga buhay? Gusto niyo bang malaman? Gusto niyo bang malaman? Gusto niyo bang malaman kung sino yung mga scammer? Gusto niyo bang malaman kung sino yung mga peke, mga gamit, di ba? Nakita, Abibas, di ba? Ay, original to Mura lang. Katulad. Hindi mo nakita, Abibas pala pangalan eh. So parang, wow, ganda. Katulad. No? So ito po yung ating pag-aaralan.
ngayong umaga. So let's unbox kung paano ba nag-work si Satan. Ito po yung kanyang mga scheme, no? Number 1, ayan. Alam niyo po ba, first and foremost, no? John 8 verse 44, si Satan, siya po ay father of lies. Tandaan po natin, siya po ay father of lies. No? He was a murderer from the beginning. Umpisa pa lang, no? Murderer na siya. And does not stand in the truth. Papalala ko lang po sino si Satan, no? Wala siyang sinasabing tama or to. When he lies, he speaks out of his own character. No? Siya talaga ay deceiver. No? Walang lumalabas sa bibig niya, kundi kasinungalingan. Diba? Isang masakit na kasinungalingan. Alam mo, masarap po magbasa sa mga Facebook, no? Minsan na mga rants ng mga tao, diba? Parang ang tagal na yung mag-jowa, tapos yung pala, may sabit pala. No? Hindi ko nalaman. Paano yun? Isang malaking kasinungalingan, pinaniwala mo ako na wala kang sabit. Diba? Wala, single ka. Diba? Single ako kasi nandito ako ngayon. Pero pag uwi ko, diba? Kasal pala ako. When he lies, he speak out of his own character, for he is a liar and father of lies. He is a liar. No, yun yung bansag sa kanya. Tandaan po natin, he is a liar. John 10 verse 10, sabi dito, no? The thief comes only, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Ayan, napakalino po. The thief, devil, comes only to steal, kill, and destroy. So maliwanag naman po, no? Kung sino si Satan sa ating buhay. Sabi ito, number 1, devil scheme, no? Number 1, paano po nag-work si Satan? The devil creates confusion. Ayan. 4 po yan, no? Ito po yung kanyang mga scheme. Number 1 po, the devil creates confusion. Ayan. So balik po tayo sa Genesis chapter 3, no? Sabi po sa verse 1, umpisahan po natin paano nagsimula. No? Ano yung history kung paano nanliling lang si Satan. Sabi dito, Genesis chapter 3 verse 1, now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, did God actually say that? Sabi niya kay Eva, sabi ng ahas, sabi ng serpent kay Eva, no? Alam niyo na po yung scenario, sobrang tagal na. Garden of Eden, Adam and Eve, nandiyan si serpent, di ba? Kahit nga po yung anak ko, alam yung story. Sabi dito, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag mong kainin yung prutas sa puno na yan? Sabi ni Satan, did God really say that? Alam niyo po si Satan, one of his tactics is to create doubt sa inyong mga puso. Yeah? Magkaroon ka ng alinlangan sa sinabi ng Panginoon sa iyo. Sabi ni Lord kay Eve, do not eat this fruit. Talaga bang sinabi ng Panginoon? Bisa sa buhay po natin, bisa marami tayong mga promises ni Lord na pinanghahawakan. Tama ba? May mga life verse tayo. Sinabi doon na, sumunod ka lang sa Lord, pagpapalain ka. Biglang nagkaroon ka ngayon ng thoughts sa isip mo, talaga bang pagpapalain ako ng Diyos? Bakit parang hindi? Umpisa ka na mag-doubt. Talaga bang pag nag-church ako dyan, magbabago ako? Nag-church ako 2 weeks, 3 years. Parang hindi naman ako nagbabago.
parang hindi naman nag-work si Lord sa buhay ko. Mag-iisip ka ngayon. Devil creates doubt in your mind. Lalo na pag wala kang iniisip, nagmumuni-muni ka, tulala ka sa ganon, bigla kang makakaisip. Bakit ganito yung buhay ko? Bukas ka ng Facebook, wow! Yung mga kabatch ko, ayaw kong matin ng reunion, nakakahiya. Hindi pa ako success. No? Tapos, bakit Christian ako? Di ako pinagpapala ni Lord. Bakit kaya? Ano kayang problema? Di ba? Siguro sa pananamit ko, ganun ba? Siguro di ako nagtatay. Siguro di ako nasunod. Bakit? Devil creates doubt. Lalo na po yung ating mga pag-iisip, ginagawang playground dyan ni Satan. No? Ang dami mong iniisip. Kung ano-ano. At hindi lahat yun, tama. And sometimes, kapag nakita mo yung sitwasyon ng buhay mo, you ask the Lord. You pray to God. Lord, bakit ganito yung buhay ko? Nadrama ka kay Lord, no? Binigay ko naman lahat. Diba? Ang aga ko sa church. Di ako nagpalit kahit isang beses. Diba? Kahit may sakit ako, Lord, nag-church ako. Wala bang award dyan? Diba? Wala bang ano dyan? Something dyan for me? Bakit parang wala? Diba? Alam niyo po, when it comes to doubt, ang gusto ni Satan, ma-divide ka from the church. Number one, ha? Ma-divide ka sa church. Or sa family mo. Bawa, for example, sa kayong family, dalawa lang nagsisimba, tapos yung the rest of the family gusto mong dalhin sa church. Diba? Yung mga hindi Christian nakatingin sa'yo. Bakit tong mga kapatid ko or nanay tatay ko, kahit mag-church, di naman nagbabago? He creates division sa family. No? Sa church, pagdating niya ng Sunday, sila tulog, kayo nag-church. Kayo nag-aaway kasi different kayo ng perspective tama ba? Nag-iiba. And minsan, sa buhay natin, tinatanong natin, pinaka-last, Lord, totoo ko ba talaga? Kaya nga mayroong kantang natutulog ba ang Diyos ba't parang wala siyang ginagawa? Lord, totoo ka ba? Lord, kaya mo ba akong pagalingin kahit ganito ako ngayon? Kahit wala akong pera, kahit di ako nagpapagamot. Lord, kaya mo ba akong pagalingin? He starts with your thoughts. Remember si Satan di kanya kayang kontrolin. He feed your thoughts. No? Kaya ingat po tayo when it comes sa mga, lalo na pag nakaisip po tayo ng ganyan mga bagay, try to rebuke it. Do not process it. Anything na maghihiwalay sa iyo sa Lord, hindi yan galing sa Panginoon. Tandaan niyo yan. Hindi yan galing sa Panginoon. Lalo na mga kabataan, ito, hindi nyo maintindihan. Kapag yung kaibigan nyo, nilalayo kayo sa magulang nyo, it's bad influence. Diba? Huwag ka nang sundin yung magulang mo. Diba? Kontrabida yun sa buhay mo Huwag ka na magpaalam. Parang ganun si Satan, no? Hindi ko sinabing Satan yung kaibigan mo, pero ganun yung lalaroin niya yung utak mo. Number 2, ayan. The devil chooses the right timing. So si Satan pala, sabi ko sa inyo, si Satan, si devil, hindi yan bara-bara. Diba? Yung hindi naglalakad ka lang, nandyan si Kim, tutuksohin ko yan. Diba? Maglalaglag ako ng kung ano-ano, diba? Tutuksohin ko yan. He chooses the right timing. Tandaan niyo po ba yung temptation kay Jesus? Jesus fasted for 40 days and 40 nights. Sabi doon, he was hungry. No? Gutom siya. Basahin po natin. Matthew 4 verse 2. And after fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Verse 3. And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread.
he chooses timing. What does it mean? Darating si Satan sa oras na mahina ka. Sa oras na galit ka, malungkot ka, wala kang pera, sad boy ka, broken ka, depressed ka, stress ka, darating si Satan. This is my time to shine. Yari ka sa akin ngayon. Alam niyo po, sa mga plans, sa mga basketball, laging chinecheck, saan ba itong mahina? Ano ba yung kahinaan nito? And this is it. During this time, akala ni Satan, no? Kahinaan ni Jesus, gutom siya eh. 40 days, 40 nights, gutom na gutom ka, nag-fasting ka. Siya po ito nag-fasting na, taas ang kamay. Mga 1 meal lang, nag-fasting. Di ko na kaya, nanginginig na ako sa gutom. Tapos lahat ng pagkain, gusto mong kainin. Kahit panis, kahit hindi masarap sa paningin mo, dahil gutom ka, kakainin mo. Lalo na pag nasa mall kayo, gutom na gutom kayo, kahit ano na lang mabili nyo, maibsan lang gutom nyo. Tama ba? Kahit hindi naman yan paborito nyo. Nangyayari. Nangyayari, yes. Devil chooses timing. The perfect timing for Satan is here. Gutom si Jesus, sige, bigyan kita ng tinapay. Gawin mong tinapay yan para maibsan yung gutom mo. Bisa sa buhay natin, ang dami nating time na tayo mahina. Di ba? Kulong ka sa kwartos, Facebook ka, nadidepress ka. And this is the time Satan will come. So pakisabi nga sa katabi nyo ulit, pakitingnan po ulit. Sabi nyo, sabihin nyo. Diba? Kapag mahina ka, darating si Satan. Legit po yan. Diba? Darating yung tukso. Sa oras na, pag naman ako, gagaling ng church, sige, kahit ano yan, okay lang sa akin. Pero bakit pag mahina ka, ba't parang doon ako nakakagawa ng ano-ano? Malungkot ka, gusto ko mag-inom. Nightlife. Diba? Malungkot ka. Nasaktan ka, gusto mong manakit ng tao. Galit ka, diba? Gusto mong magwala. Sige, pakita mo sa mga tao. Diba? Siguro si Satan, wow, nag-work yung plano ko. Alam niyo po sa mga movie, minsan po, pag nanood ako ng movie, minsan nakakagigil eh, di ba? Pag nandiyan eh, niloloko ka na yan, harap-harapan. Kasi, di ba, alam mo na yung story? Ba't hindi mo pa nakikita? Gigil na gigil ka eh. Di ba? Tumingin ka sa likod. Di ba? Niloloko ka. Sometimes, ganoon tayo. Hindi natin alam na si Satan pala ay, ba? Pailalim na kung tumira, di pa natin nalalaman. Why? Because galit ka? Malungkot ka? Di ko pa sinabing huwag kayong malungkot, ha? It is valid. There's some, but beware, no? May mga pangit kang thoughts na may isip. Tanda mo yan. Gusto mong manakit. Gusto mong magnakaw. Gusto mong saktan ng mga politicians, di ba? So, yan po, no? Minsan may inis ka na lang, no? Sa pinaggagawa sa atin, no? Ayan, pangatlo po. Sabi din sa devil schemes, the devil appeals to your needs and desires. Ano yan po ba? Ayan, the devil appeals to your needs and desires. Sino po dito yung nanghuli na ng daga? Nanghuli ng daga sa bahay? Wala. Wala kayong daga sa bahay? Ngayaman nyo ah. Di ba? Ipis. Wala? Grabe. Kahit ipis, di makapasok sa inyo ah. Ayan. Sabi po dati meron akong daga sa bahay. And di siya healthy sa bahay, di ba? Kung ano-ano kinakain eh. Para mahuli niyo yung daga, no? Naglalagay ka ng mousetrap. Sapat ba na mayroong mousetrap lang? Okay, bibili ako sa Shopee.
check out na, dito na, hulihin ko na yung daga. Anong gagawin mo? Maglalagay ka ng bait, no? Lalagay ka ng pain. Di ba? Yung masarap para sa daga. Di ba? Huwag mo lalagay ng daga ng matcha, baka hindi niya magustuhan yan. Di ba? Lalagyan niyo siya ng favorite niya. Bibigyan mo si daga kung ano yung gusto niya. Tama ba? Bibigyan mo ng, gusto nito yung kanin, adobo. Favorite ito yung adobo ko eh. Ngayon ko dyan, di ba? Ganun ko nahuli yung daga, no? Nilagyan ko ng tinapay. Gardenia. Ayaw niya na ibang brand. Gusto ko Gardenia. Social, di ba? Ayaw kainin yung Tasty Boy. Chicken pala yun, no? Ayaw niya. The devil appeals to your needs and desire. Si Satan, no? Bibigyan ka ng pain. Bibigyan ka ng mga bagay na appealing sa mata mo. Alam niyo po ba, narinig ko sa preaching, no? Nag-share. Sabi doon, sa kakabrowse mo ng kakabrowse sa Facebook, dati naman hindi ka naman naghahangad ng, for example, iPhone 20 Pro Max. Meron na pa ba nun? Wala naman, di ba? Wala pa, di ba? Wala pa. So nakikita mo ngayon, dati naman sapat ka na sa Android lang. Dahil lagi na lumalabas sa feed mo, nagkakaroon ka ng interest. Wow, I like it. Di ba? Social. Ang linaw ng camera, di ka naman vlogger, di ba? Parang okay. Gusto mo lang, for the clout. Pero sinasabi ko po sa inyo, si Satan, i-feed niya yung gusto nyo. Ititempt ka niya sa mga bagay na gusto mo. Di ba? For example, ako, titempt ako ni Satan, bigyan ko ito ng murang makeup. Hindi over sa akin yon. Hindi ko gusto yung makeup. Bigyan mo asawa ko. Di ba? Nakatak na yun dyan. Bibigyan ka ng gusto mo. Sabi ko nga po, si Satan, pinag-aaralan kanya. For example, si JR, ano ba yung gusto ni JR? Ito. Ayaw ka nang banggitin. Diyak lang. Bibigyan ka niya ng mga bagay na gusto mo. Parang sa daga, no? Gusto mo ng gardenia? Eto. Pag kinain mo yan, pag kinagat mo yan, patay ka. Yari ka. Di ba? Yari ka kasi nadala ka sa clickbait. Kaya nga po sa mga Facebook, ang dami pong tinatawag na clickbait. Headlines, nakaganon headlines, di ba? Meralco, walang bayad ngayong buwan ng July. Libre lahat. Talaga ba? Pag-click mo yan, scam pala. Clickbait. Okay, talaga ba? Gusto mong yumaman, headlines, clickbait. Pag-click mo, diretso Shopee, di ba? Diretso checkout ka ngayon. Satan, tactics parang ganyan. Papainan ka niya ng mga bagay na gusto mo. Gusto mo ng kotse? Lalagay ko sa Facebook feed mo. Gusto mo ng bahay? Lalagay ko yan lahat dyan. Wala pong masama dyan. Pero kung paano mo makukuha yan, doon nagmamatter kung tama o mali yan. Kung paano mo makukuha yung mga bagay na gusto mo. Di ba? Tandaan niyo po, si Satan, bibigyan ka niya ng mga little compromises. Little lang naman. Gagawin niya yung kasalanan appears harmless. Maliit lang naman kasalanan yan, di ba? Hindi na mag-matter yan kay Lord. Di ba? Kupit ka lang ng 5 piso ng bata ka, little compromise. Natuwa ka pa, wow, grabe yung anak ko, madiskarte. Nung paglaki, bangko na yun, ninanakawan, wow, proud. Hindi ka na proud ngayon. It starts always with small compromises. Nung una, pasilip-silip ka lang naman di ba? Ngayon, gusto mo nang idungay yung ulo mo. Dati, patikim-tikim ka lang. Ngayon, nilalaklak mo na. Okay lang, occasional lang, di ba? Ngayon talaga, nakikita mo, gumigewang ka na sa kalsada It starts with small compromises hanggang magkaroon ng malaking epekto. For example, Samson and Delilah. Okay lang naman, di ba? Little lang. Laro-laro lang tayo, Delilah.
alam ko namang niloloko mo ko. At the end, the disobedience, the little compromises, cost his life and his calling. Sometimes, alam niyo po ba, marami na pong mga Kristiyano ang bumagsak, hindi na nakabangon, hindi na nakatayo, dahil dyan, sa little compromises. Hindi na nakabangon. Ang dami na pong nalagas. Di mo na ako mag-church next week. Hanggang, wow, ang sarap pala pag Sunday, ang haba ng tulog ko. Walang church, next week ulit. Hanggang sa hindi ka na nag-church because relax di ba? So online ka na lang. Hindi ko po sinabing masama mag-online, ha? Kung capable po tayo, let's come here sa church po, no? Pero sabi ko nga po sa inyo, it starts with small. Bibigyan ka niya ng mga gusto mo. Dadirect ka niya sa mga bagay na gusto mo. Sabi nga po dito sa Genesis, yan, no? Adam and Eve ulit. Sabi dito, verse 6, so when the woman saw that the tree was good for food, and that is was delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. Sabi dito, naging delight, naging maganda sa paningin ni Eva, yung prutas na pinagbabawal. Nung una naman, wala naman siyang paki Di ba? Sabi niya, alam niyo po ba, sa Garden of Eden, lahat ibinigay. Lahat ng prutas. Lahat ng pagkain. Lahat, nasa inyo lahat. Maliban sa isang prutas na to. Siguro sabi ni Satan, alam mo, Eve, lahat nasa iyo na Pero bakit hindi binigay sa iyo ni God itong prutas na to? Ba't hindi mo kainin? Lahat meron siya except this fruit. Oo nga, no? Ang ganda niya sa paningin ko. Sabi niya dito, naging delight. Nagningning ang mata ni Eve. Oo nga, no? Marami nagtatanong, sabi nila, sana ginawa nilang ni Lord yung prutas na durian. Di ba? Para hindi nila kainin. Pagbukas nila, ang baho pala nito, ayoko nito. Baka hindi po nagkasala si Eve, no? Parang yak na to. Ayoko niyan. Pero sabing, appealing sa mata ni Eve. Sobrang ganda, nagniningin sa mata niya. Siguro itong prutas na to, sobrang ganda sa paningin. Siyempre, nasa sentro siya Wow. Nagkaroon siya ng desire. Sige, gusto ko yan. Bait siya, di ba? Binigyan niya pa yung asawa niya, si Adam. O sige, kuha ka dito, di ba? Bait, no? Doon po nagsimula yung ating kasalanan, di ba? Hanggang ngayon. Because of, sometimes called, greed. Nasa iyo na lahat, pero may hinahanap ka pa. Minsan, di tayo kontento sa buhay natin. May pera ka naman, may kotse ka naman, may asawa ka naman, may bahay ka naman, may trabaho ka maganda, pero bakit minsan meron pa tayong dinidesire na iba? Di tayo nakakontento. Like Eve, no? Parang gusto ko ng sports car. Parang gusto ko ng e-bike ngayon, di ba? Sabi ko sa asawa ko, gusto ko ng e-bike. Gusto ng e-bike, mangangamote ako sa kalsada. Number 4, the devil mixes lies with truth. Ito po ang pinakadelikado sa lahat. Si Satan, magsasabi siya ng 70% truth. 30% doon kasinungalingan. I-mix niya yon na hindi mo mamamalayan na yung pinapaniwalaan mo pala isang malaking kasinungalingan. Sabihin mo sa katabi mo, isang malaking kasinungalingan. Meron ka bang pinapaniwalaang ganon? Alam niyo po ba, when it comes to, mayroon kang gustong lasunin, gusto kong lasunin, sa tubig. Sino po ito naglason Joke lang. Lason. Gusto mong lasunin, galit ka.
Kunwari lang po Hindi naman gagawa yung nagtitimpla ng lason, gagawin niya kulay pula yung lason. Pagtingin mo, tubig kulay pula. May something wrong dito Sting yata to. Tubig ang in-order ko. Mahalata mong something wrong. Kaya yung lason, di ba? Mukha siyang tubig. Pag ininom mo, hindi mo mamalayang na lason ka na. Kasi bakit? Mukhang tubig. Sometimes, sa ating buhay, si Satan ginagawa niya yan. Pinagmumukha niyang tama, pinagmumukha niyang healthy, yung mga bagay na mali. Tama ba? For example po Coke Zero, zero sugar. Wow, gusto kong inumin, healthy to. Ito ba? Walang sugar? Parang natatamisan naman ako. Di ba? Actually, nang iniinom ko Coke Zero. Bahala na, di ba? Baka mas healthy no? Anyway, di ba parang niloloko lang tayo Sabi ng Meralco, bababa ang kuryente ngayon. Di ba? Pagdating, hindi naman. Pinagloloko lang tayo. Hindi ba kayo nasasawa na pinagloloko lang tayo? Di ba? Satan will mix lies with the truth. Para magmukha siyang tama sa paningin mo. Meron ba ko isang example dito? Ito po isang traps, no? Ito po isang patibong. Ayan, hindi lang po masyado makita, pero yan po hindi po yan suklay yan po ay patibong. Nang una pong mga panahon, Vietnam, Philippines, kahit ako po, gumawa na ako ng ganyan ng bata ko. For lang naman. Play, purposes, di ba? Di ba? Naglalagay sila ng ganyan, sa tinatakpan nila ng damo, na akala mo, normal na damo. Wow, lakad-lakad ka, di ba? Kumpiyansa ka. Wow, ang grabe. Ganda ng posture, no? Minsan pala pagtapak mo, ito pala yung naghihintay sa'yo. Bakit po ba natin tinatapik itong topic na to? Is for us to recognize ano yung mga traps ni Satan sa atin. Si Satan naglalagay ng mga patibong sa atin na mukhang harmless. Mukhang normal na damo lang. Pero pag tapak mo pala, masasaktan ka. Alam niyo po, ang dami po mga lies ngayon na kumakalat sa social media. For example, same-sex marriage. Ngayon, 2026, uso na po yung word na inormalize na natin yan. Ginagawa naman sa ibang bansa Bakit hindi dito sa Pilipinas? Normalize. Living together nang walang kasal. Okay lang naman mag-live-in Ginagawa naman ng lahat. Hindi naman ng masama. Okay lang yan. As long as nagmamahalan kayo at di kayo naghihiwalay. Di ba? Mukhang totoo naman, di ba? Pero mali. Always, lagi niyo pong ibabangga yung perspective mo, yung gusto mong paniwalaan sa sinasabi ng Bible. Marriage muna bago, di ba? Bago kayo magsama, marriage muna. Hindi to parang boarding house. Parang magkasama tayo. Tara, bahay-bahayan tayo. Tanda ko po nung nasa barko ako dati, hindi naman po sa akin sinabi, merong isang matandang seaman na nagpapayo sa isang baguhan na seaman. Sabi niya, Toy, halika dito. Alam mo, pag mag-aatawa ka, di ba? Ibahay mo muna. Ay, bakit? Malay mo, hindi pala kayo magkaanak Sayang lang. Di maghiwalay kayo. Hindi siya ganon nag-work. Di ba? Mukha naman tama. O nga, practical. Oo nga, Paano namin malalaman na swak kami? O hindi kami magsasama sa bahay? Di pag hindi kami swak, hiwalay na kami. That's wrong.
Mukhang totoo, pero mukhang concern sa'yo, pero it is harmful. Kaya ang daming broken families, di ba? Because of that mindset na pinaniwalaan natin. Nakala natin tama, okay lang yan. Pero it's wrong. Di ba? Sex before marriage, okay lang yan. I-promote natin. Nagmamahala naman kayo eh. Basta papanagutan ka eh. Eh paano kung hindi? Anong assurance mo? Kaya ang dami ngayon mga batang nakikita mo nakalagay sa plastic, pinapa-abort. Hindi kasi planado eh. Ba't hindi mo mapanindigan? Mali eh. Diba? Ang dami po ngayong lies sa mundong ito. The Bible said, male and female. Dalawa lang. Adam and Eve. Wala nang iba. Wala nang pangatlo, wala nang paapat, wala nang panglima, walang pang-anim. Male and female. Tandaan niyo po, the truth of the Bible doesn't change mula umpisa pa hanggang ngayon. Kaya wag po kayong magtaka kung yung mundo, magagalitan ka. Ine-expect na po ni Jesus. Sabi ni Jesus, the world will hate you for standing in the truth. Wag po kayong malungkot kung iniwan kayo ng kaibigan nyo kasi sabi nyo, bro, mali yata ang ginagawa natin. Okay lang yan. As long as you're standing in your truth and you're standing in your conviction, you're doing it for the Lord, it doesn't matter kung iwan ka ng mundo. Tandaan niyo po, when it comes to truth, wala pong sugar coating. Wag na po nating i-sugarcoat yung mga bagay na kailangan nating malaman. Tawa? Compromise, wag na po nating i-sugarcoat yan. Hindi po, wala pong sugarcoat sa Bible. Kapag totoo, totoo. Wala po dito ang tinatawag na bend the law. Bend natin law ni God. Okay lang yan. Diba? Okay lang gawa ng masama. Ito-touch ko naman eh. Kaya nga po, nung pinag-usapan namin ng asawa ko, sabi namin, bakit ang marami pa ring tao naniniwala sa kulto? For example, may mga leaders na nagkakaroon ng na-abuse, sexual abuse, yung mga members. Paano nangyayari yun? Sinasabi nila na, offer your body sa akin kasi prophet daw ako. Ang daming naniniwala. Ang daming nabibiktima. Why? Because they mixes lies with the truth. Para sa Lord to. Tara, i-offer natin yung anak mo. Sunugin natin. Meron pong ganun. Para sa Lord naman eh. Wow. Sounds spiritual, pero hindi biblical. Always check the truth. Kaya nga minsan po kayo, minsan may nakikita ako mga comment, legit ba yan? Legit ba yan? Gawin niyo po yun. Mamaya po, pagawin nyo, this is my challenge, no? Pagawin nyo, lahat po ng pinapaniwalaan nyo, ilatag nyo. Alin ba dito yung tama at alin ba dito yung mali? Alam ko meron po tayong pinapaniwalaan ganun. Dati, sabi ni Satan, no? Meron pa namang ibang way bukod kay Jesus. John 14 verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. According sa Bible, wala nang ibang daan para mapunta ka sa langit, sa heaven, kundi sa akin lang. Sabi ng mundo, maging mabait ka lang, bro. Pupunta ka na sa heaven. Yeah? Sounds spiritual, di ba? Mag-tithes ka lang, bro. Magawa ka lang ng charity, gawa ka lang ng mabuti. Punta ka na sa heaven. Ito ba sinasabi ng Bible? No. Always check. Sabi dito,
Si Satan ay liar, si Jesus ay truth. Si Jesus ay life. Si Satan, kukunin niya yung buhay mo. Alam niyo po ba sa bangko, yung mga bank teller po, hindi sila nag-aaral para alamin kung ano yung peking pera. Alam niyo yung inaaral nila? Part ng training nila na humawak ng lahat ng original na pera. So that madali nilang madidistinguish kung itong perang ito ay peke. Kasi alam mo, yung feeling, alam mo yung itsura, alam mo yung amoy ng totoong pera. Sana ganun din po tayo when it comes to our life. Dapat alam natin kung ano yung galing sa Lord at hindi galing sa Lord. May dumating na opportunities, kakagatin mo. Macho dancer pala, ang laki ng bigayan. Kakagatin mo, galing sa Lord to. Blessings, nagpipray ako, biglang gumanon. Wow, amazing. Hindi po ganun. Always check kung galing sa Lord or hindi. Hindi lahat po ng magagandang bagay galing sa Lord. Kahit si Satan, kaya ang i-bless. Tama ba? Kaya kang i-bless. Alam niyo ba si Satan? Nung una, yung objective niya para i-worship mo siya. Satan, worship mo ako, wag na si Lord. Ngayon, ang goal niya is to distract you to not worship God. Sabi niya, kapag ang mga Kristiyano pala, pag binigyan ko ng pagsubok, lalong bupumiglas. Satan will feed you with opportunities, money, lahat yan para maging busy ka, wala ka ng time para kay Lord. Wala ka ng time para magpuri sa Kanya, wala ka ng time magsimba. Dahil bakit? Sige, bigyan mo ng pera yan. Para magpasasa siya sa mga gusto. Sometimes, Satan will use opportunities and the resources of this world to distract you sa iyong calling. Tama ba? Sometimes, Christians, ang nakakalungkot po, and we are all guilty, and hindi natin nagagawa yung great commissions ni God because we are so much busy sa ating mga pangarap, sa ating mga deserve ko yan, and etc. Hindi na natin nagagawa yung great commissions because we are so distracted by this world. Pwede ba